Nawagayway ng isang Pinay ang ang ating bandera, ang bandera ng Pilipinas, matapos mapabilang sa 100 female artists of the world. Wow! Nakaka-proud ito dahil ito'y aking kababayan mula sa Oriental Mindoro. Ako'y taga-Nauhan at siya ay taga-Pinamalayan. Wow, kaya kilalanin na natin ang Pinay artist na to at naging profesyon ang passion sa sining, si Miss Shine Vito. Good morning, Yes, welcome po sa Shine. program. Good morning! Good morning po. Congratulations, Shine, ha? Dahil ikaw ay napasama sa listahan ng 100 female artists of the world. Yes, nakakabilib. Oo, lumabas ito actually lumabas pa nga ito sa New York Times Square na billboard, sa Times Square mismo sa New York. Anong pakiramdam? Maaari mo bang ikwento yung karanasan mo bago mo nakita yung billboard na yan sa Times Square? Actually po, masaya po ako nung napunta ako dun sa billboard. Kasi alam niyo po, ang pangarap ko lang talaga before, mapunta sa EDSA billboard. Pero yun nga po, dinala ako sa New York Times Square na big screen pa. So, napakalaking karangalan po nun. Worldwide talaga. Yes. Napakaganda na achievement po. Ano naman po yung bilang artist po, ano po yung naging feeling mo sa milestone na ito? Actually, malaking karangalan po ito kasi yun nga po, ang pangarap ko po talaga is hindi lang makilala sa Pilipinas, kundi sa buong mundo po na artist. Lalo na po, bihira po sa babae yung talagang nag-focus din sa sining. Yes. Dahil nga itong pagiging artist ni Shine, pag sinabi natin artist si Shine ay isang ngayon tanyag ng pintor, di ba? Yun ang yung medium, ang painting. Oil and Acrylic po, and nagbi-mix media rin po mixed ako. media. Ayun, nakakatuwa. Paano ba mapabilang ang isang Filipina Actually, sa akin po, listahan na ito? naka-receive lang po ako recommendation from one of the galleries na pinag-exhibitan ko. So, nirecommend nila ako for 100 female artists of the world na yun nga po, ipapakita raw sa New York Times Square big screen. So, yun po. Kailan ka nag-umpisang mag-paint? Actually, bata po po. Hilig ko na po talaga. Pero last 2017, sinimulan ko siya as a hobby. And then hanggang nag-full-time na ako this year. Wow. And then, yes, Via. May tanong po ako, ano po yung specific art na pinasok mo po or pinasa sa kanila? Actually, wala naman po eh. Nagulat na lang ako may nag-email sa akin from one of the galleries. So, surprise lang po talaga yung nangyari. Parang So, gift na gift sige, talaga. go ako dyan. Okay, so yun nakita siguro nila. I'm sure nakita nila yung body of work mo, di ba, yung mga masterpieces mo, hindi ba? Yes Tapos po. yun na yun. At saka dito sa listahan na ito na 100 kayo mula sa iba't ibang mundo, iba't ibang bahagi ng mundo. Sino-sino mga nakasama mo from different countries? Actually, marami po eh. From USA, from India, from Canada. Marami pong representatives Ikaw from lang ang different. Filipina. Actually, meron din po. Ilan kayo? Hindi ko sure kung ilan kami, pero dun sa screen na kasama ko is 2 po kami Pinay. Sana makilala natin ito. grabe naman, nakaka-proud. Sana makapunta rin siya rito sa studio. Yes. hindi ba? Pero nakaka-proud, dalawa pala. Dalawa. Hyperrealism. O makatotohanan na ang iyong mga ginagawang painting, yung mga masterpieces, mga obra mo. Bakit ito'y napili mo? Hyperrealism na estilo. Para po kasi sa akin, hyperrealism isa sa pinakamahirap na form ng art. Very challenging po talaga siya kapag ginawa mo. Kasi Saka talaga very kailangan detailed. truthful at makatotohanan. Parang lifelike, di ba? Yes po. Kailangan din po ng mga techniques and skills po sa pagbibinta. Okay, kung maaari mo bang i-share sa amin ano yung mga technique na yun? Yung mga Yes. Actually, mga galawang siya. Ano po ba yung mga techniques paano ba? dyan sa paggawa? Actually, kanya-kanya kasing techniques ang bawat artist. So, madidiscover mo siya along the way. Every painting na gagawin mo, may improve mo siya. So, dito po sa oil painting, actually, ito po ang first hyperrealism painting na ginawa ko. So, during that time, nag-explore pa ako ng mga techniques kung paano ko pa siya Mahirap mas-improve. yung kamay. Grabe yung detail talaga. Actually, nakaka-drain po ng energy kapag hyperrealism. Nakakaubos po talaga. Pero kailangan tiyagayin mo. Talagang talent tiyaga yan. po Sheer talaga talent siya. yan. Pag napakita po natin sa mga nakikinig sa Radyo Agila ay itong painting ni Shine. Ito ay, would you mind telling us kung sino itong
subject mo na ito? Ito pong yung babae po na Babae, matanda. oo. Pero ito pong nasa skin. Actually, kamay po to ng family ko. Sila po yung model na ginawa ko dyan. Kaya inspired din po akong gumawa dyan. Dyan yung kamay ng tatay ko, ng nanay ko, ng anak ko, ng mister ko. Pinagsama At mo? Pinagsama-sama ko. Oo. Tanong ko po, ano po, ilang araw mo po to bago Gaano natapos katagal? yung art na yan? Ito, halos isang buwan po ito. 1 month. Itong isa na to. Pero yung old woman smoking Ayan. tobacco, nasa 1 taon po ang inabot niyan. Wow. Tsaka may tanong po ako, Miss Shine. Totoo po ba na sinubukan mo yung hyper-realistic painting para subukan yung kakayahan mo sa Yes, pagtingin? opo. Very challenging po kasi feeling ko, titingnan ko hanggang saan ba yung kaya ko bilang artist. Kasi, saka bihira, kumbaga, marami po akong nakikita na puro lalaki lang na artist na Pinoy ang gumagawa ng hyperrealism. Wala pa po akong nakitang Pinay na gumawa ng hyperrealism Wow. painting. So, sabi ko kung kaya ng mga lalaki, kaya rin Oo kaya rin ng naman, mga oo babae. naman. Girl power! Girl power tayo dito. Maaari mo bang ipakita itong, maaari ba natin lapitan Ay, itong sige po. obra mo? Sige. Kailan ka ba, ano ba yung, may naalala mo ba yung pinakauna mong hyper-realistic na painting? Yung hyperrealistic, yung pong pinakita kami kanina Oo, na old oo. woman smoking Yun tobacco. yun. Ito naman Ito po is naman. abstract painting ko. So kasi minsan kapag naubos din yung energy ko sa hyper, gusto ko naman ng ibang gawin. So nag-abstract po ako. Ito yung mga sinisingit ko kapag Ang ganda po, yung detail. Makikita niyo po talaga Mukhang kung totoo. ano. Mukhang totoo, ano? Ang maganda rito yung play ng ilaw, ng light, di ba? Yung Parang may ilaw talaga siya, kuya, no? Ang title po talaga nito, The Light Unto My Path. Yun. So kumbaga, pag tinignan mo siya, parang tinatawag ka ng liwanag. Ang ganda po. Oo. Thank you. At syempre, ang mga obra mo nasa tampok na sa iba't ibang mga gallery rito, yes iba't ibang bahagi ng, I'm sure, mundo. At ito ba, yung talagang trajectory na, ito yung talagang kakaririn mo na? Ito na po talaga. Actually, yun nga po, sineryoso ko na siya. So, iniwan ko na yung isa kong career para Oo. dito. Oo. Kasi dati, ikaw ay isang licensed engineer. Yes po, electrical engineer po. Wow. EE. Oo. yes. At masasabi mo bang ang yung pagiging EE ay nai-apply ka rito? Meron din po, actually, lalo na sa self-confidence din po. Yun yung natutunan ko din dun sa previous na namang naging work ko as engineer. So, in-apply ko po siya dito. And even, actually, may mga collectors po ako na madalas mga engineers din po. Sila yung mga tumatangkilik Ang din. galing. Ang ganda. Ito ay anong klaseng paint to? Acrylic po ito. to, no? Pure acrylic Oo. po yan. Iba, pag oil kasi may iba yung kintab. Oh, saka iba po yung texture ano niya, niya. suot niya sa Pag- paint. Oo. V, ikaw. Kaya question? ano po, yung tanong ko po, ano po talaga yung final turning point mo na nakapag-decide ka na iiwan mo na yung engineer na career mo, ano pagpatuloy yung passion mo sa sining? Kasi po, kapag passion mo talaga, hanap-hanapin mo yung first love mo eh. Dumating po sa point ng 2017, actually kasagsagan din po ng career ko yon last 2017, promotions, ganyan. Pero along the way, hanap-hanapin mo talaga. Kaya nagsimula muna ako as hobby. So, Tapos ayun. ngayon, nagawa na talaga yung this mga obra. Sabi ko last year, by January 2023, magpo-full-time artist na ako. So, ayun po, natupad naman Yes, po at siya. nangyari naman talaga. Kaya congratulations, Thank Miss you po. Shine. Oo, mahirap bang itaguyod or i-prove sa kanila na maaring kumita sa pagpipinta? Siguro, may mga tao po Kasi na sinasabi ng ganun, mga magulang walang natin, pera sa Oo, arts. sa akin ganun. dati nun di ba? Pero paano mo ito naipo-prove everyday? Siguro po dahil nagugustuhan nila yung mga artwork ko. Nakikita po nila na maraming bumibili. Marami pa akong pinopost na mga sold almost every week po, ganyan. Wow, amazing. Itong mga painting mo, syempre iba't ibang tema, iba't ibang istorya, iba't ibang narrative nito. And then, sa mga gusto maging katulad mo, paano nga ba sila mag-uumpisa? Yes. Paano nila ito maitataguyod? Sa akin po, kailangan muna nilang magtiwala sa sarili nila. Ayun, kasi wag po kayong matakot na tahakin yung landas na gusto nyo at alam nyong makakapagpasaya sa inyo at bubuo ng pagkatao nyo. So, doon po dapat tayo magsimula. Tiwala po tayo. At kailangan may dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Yes, ang ganda naman po noon. Kaya alam niyo din ba guys, bukod sa pagiging artist, ay nanay din po si Miss Shine. Gaano po ba kahirap yung pagiging, sa profession mo sa sining at yung pagsasabay ng pagiging nanay mo at pag-aalaga sa How
many anak kids mo. do you have? Ay, isa pa lang po. Isa. Very challenging. Ngayon po, 4 years old, kaka-4 lang niya nung isang araw. Ayan. O ba, happy birthday! Happy Anong pangalan niya? Sanjay, happy birthday. Sanjay po. Happy birthday po, Sanjay. Ayun. So, anong ginagawa mo pag-juggle? Actually, mahirap po eh. Kasi sa araw, focus ako sa kanya sa pag-aalaga. Ayan. nagpipaint din siya. Ayan, actually, tinuturuan ko na rin po siya na magpinta. Ang cute Nangingialam na rin po siya sa mga art materials. Kung minsan, pagising niya sa umaga, Mami, gusto ko mag-paint, pingi ako ng pintura. Napakaganda po nung na-start sa baby. Yan, 3 years old po siya At niyan. saka tignan mo, yung ano niya, yung pag ano niya ng kulay, may konsepto na agad siya. Kayang-kaya yan, Via. It's never too Sisimulan late. ko na po ba? Oo. Ayan. Para sa mga hindi na young, hindi ba? Or na is it too late? Is it too late o kaya pa Hindi ba? pa. Kasi ako po, nag-start ako, Festival. 20 plus na ako. Hindi huli ang lahat kasi may kanya-kanya tayong timing in every dream na gusto nating marating. Ibibigay sa atin yan at perfect time. So, hindi pa huli ang lahat. So may chance pa tayong lahat maging artist na mga sining. Oo naman. Future plans mo, Shine. Future plans ko po, gusto ko pong mas makilala pa na artist, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayan. Yes, mangyayari hoping. yan. Of Dahil, course. Oo, di ba? At sa iyo inspiring na story, talagang sana dalhin mo rin siyempre at maipasa mo ito, di ba? Sa mga kabataan, yung makapagturo ka, maipasa mo yung legacy mo, di ba? Nag-umpisa na sa anak mo, hindi ba? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!